Kumusta na po kayo? Napansin po ba ninyo mga kapatid at mga sumusubaybay sa akin? Hanggang ngayon ay wala pang sinasagot sa mga assignment na ibinigay ko sa kanya si Dalaginding. Wala talaga eh. Iniiwasan niyang talakayin yung mga tinatalakay ko rito tungkol sa mga mali-mali niyang sinasabi. At halimbawa, pangunahin, yung ipinagmamalaki niya na siya raw yung dukhang pantas na lalaki. Mahalaga pong siruin natin yan. Sapagkat yan ang ipinagmamalaki ni Dalaginding na itinuro niya sa kanyang mga manggagawa, pangunahin po kay Brad Willie Santiago na kanyang tagabasa noon sa kanyang programa. Mabuti pakinggan muna natin muli si Brad Willie. Hindi naman po yung sinasabi sa Ecclesiastes 9 at 15. Ang sabi po rito, meron ngang nasumpungan doon na isang dukhang pantas na lalaki. Naniniwala po kami na ito po'y lumalapat kay Brother Eli. Yan po ang patotoo ni Brad Willie Santiago tungkol kay Dalaginding. Mahalaga po na suriin natin ito sapagkat mayroong ganitong ipinapahayag sa atin ang apostol na si Juan sa kanyang sulat sa unang Juan sa 4:1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip, ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanglibutan. Kaya hindi dahil sa sinabi ng isang tagapagturo o isang tagapangaral na siya raw yung dukhang pantas na lalaki, paniniwalaan po natin agad. Kaya ngayon ay magfo-focus tayo doon sa una. Kasi po, dukhang pantas na lalaki. Ano po? Doon sa Ecclesiastes 9:14 hanggang 15. Doon tayo mag-focus sa programang ito, doon sa salitang dukha. Dukha po ba si Dalaginding? Kasi ako may restaurant ako no? Iba-ibang klaseng isda ang aming... actually, kung bumili ko ng isda, truck Kasi 7 yung restaurant namin. At hindi lang po yan. Ito ang katunayang hindi sa dukha. Meron kasi akong call center na kasangkapan sa mga negosyo sa Pilipinas, sa Russia, may mga kliyente kami sa Amerika, may kliyente kami sa iba-ibang panig ng mundo. Awa naman ng Diyos, kumikita. At hindi lang po yan. Ito ang katunayang hindi sa dukha. Meron po akong babuyan, no? Yung kababayan baka hindi daan. Mga 10 hektarya yung aking palaisdaan. Meron akong isang farm na mayroong inaalagaan akong mga baka. Awa naman ng Diyos, dumami na yung baka ko. Hindi baka sakali lang yun, talagang baka yun, brother Gani. Meron din akong 4 na feed supply. Meron akong restaurant. Water station pa, Brother Eli. May 3 akong water station. Meron din akong wag na natin sabihin yung iba dahil baka hindi sila bumili. Hindi lang po yan. Siya po ay dealer din ng lahat ng uri ng soft drinks. Iba't ibang uri ng soft drinks. At pagkatapos, siya po ay dealer din ng hotdog. Dalaginding, paborito mo yung hotdog. Dealer po siya ng hotdog. At pagkatapos, meron pa siyang bicycle at tricycle supplies. Ito po si Dalaginding. Meron mo, dealer ako ng Coke. Dealer ako ng Fanta. Dealer ako ng Pop, Cola, Sarsi. Dealer kami ng Pepsi, ng Pure Foods hotdog. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, pinapasok namin. At magbubukas pa ako sa Kunolobe itong hinaharap na linggo. Baka makapagbukas ulit kami ng bicycle and tricycle supply dito sa Apalit. Magbubukas pa rin kami ng lugaw supply sa Novaliches. Yung building doon na ginagawa coordinate center, yung ilalim pwedeng tindahan yun. At hindi lang po yan. Ito ang katunayang hindi sa dukha. Meron siyang gasolinahan o gas station. Ang lupit ng dukhang ito. Pakinggan natin si Dalaginding. Mayroon po bang kaligtasan yung may-ari ng mga gasolinahan? Ba, yung may-ari ng gasolina, nagninegosyo lang naman yun eh. Sobra ho magtaas ng presyo po. Hindi naman sila nagtataas eh.
Yung mga oil companies, yung malalaking nagkakartel ng gasolina. Bali, sila po ang tinutukoy ko. Oo, kasi sabi nyo, may-ari ng gasolinahan eh. Ako rin ho kasi may-ari rin ng gasolinahan eh. Kapatid, may gasolinahan po ako, kala nyo. O, hindi ba sa salita niyan, meron siyang sariling gas station? May gasolinahan eh. At palibasa po, ipinagbawal sa samahan ni Dalaginding ang alahas. Alam niyo ang ginawa niya? Yung mga alahas ng kanyang miyembro, pinagkukuha niya yun eh. O, pinaabuloy sa kanya. At bukod yan, nag-imbak ng maraming alahas. Alam niyo kung magkano halaga? 12 million pesos. Ganyan po karami ang alahas ni Dalaginding. O, pakinggan natin si Dalaginding. Nakahanda kaming ubusin ng aming magagawa. Sa akin walang hindi nakasanla, pati sasakyan nakasanla. O baka gusto niyong tubusin. Meron ako nakasanlang alahas, halagang nakasanla ng 4 na milyon. Ang halaga ho nun, nasa 12 milyon. Maririmati na. Wala akong hindi nakasanla na lahat. Kaluluwa ko lang ang ayoko isanla, no? Alahas pa lang ho yan, ha? Alahas pa lang, 12 million pesos. Kung pag-uusapan po ay sapatos. Oh, bukod pa yung high heels ni Dalaginding. Kasi yung Dalaginding, nagha-high heels yan, di ba? Gaano karami ang sapatos ni Dalaginding? Ito kanyang pagtatapat. Mas marami pa raw po sa sapatos ng dating unang ginang Imelda Marcos. Ito po siya. Bibintang, matanda-iday ro sapatos, inggit lang sila. Ikaw man ang maging first lady for 21 years, makakaipon ka rin ng maraming sapatos. So, konti nga yung kay Imelda na yun eh. So, konti pa po yun? O, compared sa sapatos ko. Bukod yan, wala na ho ba siyang negosyo? Wala na ba siyang pinagkakakitaan? Katunayan siya po ay dukhang pantas na bakla, dukhang pantas na lalaki. O itong kanyang pagtatapat kung ano yung mga pahulugan niya. Pakinggan natin siya. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, subukan ko na. May pahulugan akong panty, brief, medyas, mga sapatos. Lahat, alam ko yung negosyo. Miski ngayon naman, nakita nyo naman, di ba? May negosyo akong tubig, restaurant. Di ba may tubig tayo? Ewan ko nga sa inyo, bibirin lang kayong tubig, ba't ayaw pa kayo rito bumili? Di ba yung mga umiinom ng mineral water dyan? Dito na kayo bumili, tulong nyo na sa iglesia. Yan ba ang dukhang pantas na lalaki? Dukha ba yan? Sa sunod-sunod na nakita po ninyo mga kaibigan at mga kapatid. Paano naging dukha yan? Tsaka doon ako natawagan ng pansin, pinasok niyang negosyo, parang Bombay na nagpapahulog. Meron daw siyang pahulugang, panty. May pahulugan akong panty, brief. May pahulugan akong panty, brief. Kaya niya pinasok yung pahulugan ng panty o underwear kasi ang kanyang isinusuot, soen. O pakinggan natin yung kanyang dating tagabasa, si Brad Willie. Si Soriano, talagang paimbabaw yan. Ipokrito si Soriano. Bakit? Bakit po? Tinuturo niya sa mga miyembro, kung kayo ay babae, wag niyong isusuot yung kasuotang panglalaki. Tapos siya mismo nagtuturo, nagsusuot ng soen. Naloko na! Kaya malibang tawagin isang Dalaginding, Dalaginding nagsosoen. Ay, ako po, Dalaginding, kasiyahan talaga. Kaaliwang ka sa buhay ko. Ano po, laki po ng dulot niyong kaaliwang sa buhay namin. Kaya sa mga narinig po nyo, balik tayo sa ating issue. Yan ba ang masasabi nating dukha? Dukha ba yan? Mahirap ba yan? Yan ba ang hikahos na mga ngaral? Huwag naman pong magdaramdam yung mga miyembro ng samahang dating daan. Huwag po kayong magagalit sa akin. Ginamit kayo para siya magkamal ng iba't ibang uri ng negosyo at magpundar ng iba't ibang uri ng kalakal. Ginamit kayo. Isinangkalan po niya ang pangalan ng nasabing relihiyon para po siya ay magkamal lang salapi sa kanyang sariling pakinabang. Nasanay na tayo sa mga iglesyang negosyo ng mga pastor. Nagpapayaman yung pastor. Kaya nananawagan ako kay Dalaginding. Dalaginding, buong galang ko po itong sasabihin sa inyo. Dalaginding, tama na po, tama na po.
Maawa naman po kayo sa miyembro nyo. Kubane, lumpo na. Tigilan nyo na po ang kadadaing. Sobra na po ang yaman po ninyo. Ginamit po niyong mahihirap niyong miyembro. Ang lagi niyong iniisip, gain, pakinabang, material blessings or material benefit. Kawawa naman po yung miyembro nyo. Money, money, pera. Yun na lang. Halimbawa, kung maanib ka sa amin, makakaragdag ka rin, lalo na kung malakas ang negosyo mo, pwede kang mag-abuloy. Ang totoo mga kaibigan na sumusubaybay po sa amin lalo yung neutral, alam ba ninyo kung anong patotoo nitong punong mangangaral na ito na kung tawagin po ay dalaginding? Pagka daw ang isang mangangaral ay nagpakadalubhasa, sipin nyo, nagsanay, ang naging mastery po niya. Yung tinatawag na pakinabang na material, ang nasa isip lagi ay pakinabang, money, riches. Anong uring mangangaral daw yan? Anong sinasabi niya tungkol yan? Pakinggan natin si Dalaginding. These are greedy dogs. They are called in the Bible as dogs. Greedy dogs. What they understand only is gain. Like what is Isaiah have prophesied. They cannot understand. They all look to their own way. Everyone for his gain. It is their mastery. How to gain from people who are poor. People who lack everything. And they are taking advantage of them to enrich themselves. They are greedy dogs. They are not satisfied with gain. Always they want to gain money, and riches. They are not satisfied. Salita niya po mismo yan. Yun daw, mangangaral na ang iniisip lagi ay pakinabang na material, money, gain, riches. Ang gayon daw po, ang sabi niya ay sakib o matakaw na mga aso. Ang sabi nga sa Espanyol ay peros, codiciosos. Ang sabi naman ni Caramil sa Bisaya ay hakog nga iro, matakaw at sakib na aso. Kaya itong si Dalaginding, ang nangyari po ngayon, parang mayroong malaking marmol na hawak-hawak. Isipin nyo gaano katigas yung marmol. Inihagis niya sa taas. Pagkatapos, ang ipinangsalo nung bumagsak yung kanyang mukha. Ayun, pagbagsak ng marmol. Parang dumaan sa stone crusher. Durog. Parang graba at naging buhangin pa yung marmol. Ganyan po Naawa tayo sa mga nadaya. Sana po bumalikwas yung mga nadaya ng samahang dating, diyan sa samahang ang dating daan. Kaya po natin ito tinatalakay para lamang po pabulaanan yung sinasabi ni Dalaginding na siya yung tinutukoy sa Biblia na dukhang pantas na lalaki. Dukha ba yan? Sa susunod, abangan po ninyo. Siya ba yung tinutukoy na pantas, wise, marunong? Pagkatapos, idudugtong natin, siya ba yung lalaki? Lalaki ba yan? Hindi po pa may personal yan sapagkat ang tinatalakay natin mga katotohanan ng nakasulat po sa Biblia. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sana ay mag-subscribe po kayo sa YouTube para po kayo ay ma-notify pagka meron tayong bagong upload na video at masubaybayan po ninyo itong ginagawa nating pagtalakay at don't forget po to click the thumbs up button para po kayo ay laging nakasubaybay sa amin. Maraming salamat po and God bless all of us.